Pareho ng Diyos, kami na unang ipinanganak, kami ang inyong magiging nanay dito sa pananampalatayang ito na aming ibinibigay sa inyo ngayon. Amen? Amen. Kaya huwag kayong mahihiyan sa amin. Meron tayong contact number, meron tayong time, sasabihin niyo sa amin kahit malayo kami, tita, sister, eto ang problema. At oras mismo, sasagot ang Diyos sa linya na yan. Amen? Gusto kong sabihin sa inyo mga anak, alam ng Diyos ang mga dala-dala natin. Kaya huwag kayong magtatago o mahihiya. Kasi ayaw ng Diyos, nakakayanin mong nag-iisa yan. Ang gusto ng Diyos ay kasama siya palagi. Amen? Amen. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay bumaba sa lupa para samahan tayo. Amen? Kasi hindi natin kayang bumalik sa Diyos na solo sapagkat si Jesus ang naging daan para makabalik tayo sa ating Ama sa langit. Amen? Amen. Alam mo bang mas maganda ka ngayong umiyak kaysa kanina? Ha? Gusto ng Diyos ay nilalabas ang katotohanan ng damdamin. Huwag tayo magsasabing, kaya mo to. Kaya yung iba, makikita mo, ano nangyari? Ayun, wala na. Kasi kahapon pa sabi niya, kaya niya umalik sa isa. Ha? So, huwag ninyong susuluhin ang problema. Kaya nga, sa pakikipagkaibigan ay mahalagang kilala mo yung kaibigan mo, doon mo sasabihin na naman ang puso mo, at yung kaibigan mo dapat sapagkat kilala mo siya, alam mo, meron siyang ibibigay na kaginawahan sa iyo, ipinagsapat sa kanya. Amen? Amen. Kaya, mga kabataan, umpisa ng paglalakbay ngayon, Diyos ang may sabi, na huwag siyang kalimutan. Amen? Sapagkat siya lamang ang tunay na maaasahan. Ha? So, gusto kong sabihin sa kanya na kung ang Diyos ay nandito ngayon, sinasabi niya sa iyong mahal na mahal ka. Amen? Amen. Mahal na mahal ka ng Diyos, kahit may dalawang tali, ang mahanap sa iyo, ang Diyos ay nandyan at hindi kanya pinababayaan, wala lamang makapagsabi sa iyo, kaya ang akala mo, wala ka nang mararating. Ang tao, nakasama ang Diyos, ay may mararating. Amen? Kaya huwag ka natin kalilimutan. Si Jesus Cristo ay ibinigay sa atin ng Diyos Ama, mula sa Ama, mula sa Diyos, si Jesus Christ, kaya siya ay tunay na ano? Tunay na Diyos. Ha? At tayo sa binasa natin kanina, si Yahweh, noon at magpakailanman, gumagalaw para sa atin. Ha? Noon, ngayon at magpakailanman, tunay siya. Hindi siya nagbabago. Tao lang ang ano? Nagbago. Si Adan at si Eva, kadaling nakalimutan ang pagmamahal ng Diyos. Ha? Dahil saan? Dahil doon sa kanilang nalaman, lagi pinagbabawal sa kanilang prutas, bunga ng puno na yun, ay naglakakalaman, naglalaman ng karunungan at pag-aalam sa mabuti at masama. So, kaya ang tao napapasama dahil sa pagninisi ng kapangyarihan. So, ang tao ay magkakaroon ng kapangyarihan na walang pagpupas kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang nakasakanya. Amen? At ang kapangyarihan ng Diyos ay matatanggap natin sa oras na ang Holy Spirit ay ating pinapasok sa ating buhay. Okay? Kaya sinabing buhay kapag tayo ay nabubuhay. Buhay, papasukin mo Holy Spirit at ang iyong body, ang ating body, ang magiging kanyang templo. Bahay. No? Tayo ang kanyang templo. Sinasabi ko ito sa inyo sapagkat wala pa kayo doon. Maliwanag? Nasa mundo pa kasi. Maliwanag ba? Nasa mundo pa kayo, busy pa ang isip sa mga pangarap, pero sasabihin ko rin sa inyo ngayon, isama nyo ang Holy Spirit habang nangangarap. Amen? Magkat ang Holy Spirit, ang ating banal na Diyos, siya ang magbibigay ng katuparan ng ating mga pangarap. No? At ang unang-unang pangarap na dapat nating ilagay sa isip ay sa langit tayo mapunta. Amen? Yun ang tunay na dapat nating pangarapin.
Dahil kung yun ang pangarap natin, gagawin natin ang mga daan ng papunta sa langit. At ano, sino ang daan? Si Jesus ang daan. Pero marami tayong dinadaan. No? Kaya sa sinabi, mga daan. Si Jesus dapat ang ating palaging kasama. Kaya kahit mahirap sumunod, sasabihin ko sa inyo, mahirap. Tatanungin natin yung mga ate na kasama dito, kung mahirap bang sumunod. Ha? Makinig kayo, mga anak. Unahin natin si Bunso. At sabihin mo sa kanila kung mahirap bang sumunod, base sa iyong pananampalataya, ano ang mga nangyayari kung ano pagsunod. Jessie, Bunso, pakilala ka muna kasi yung iba hindi ka pa kilala. Kasi, ayaw ka pa kilala. Ayun. Yun. Bunga ng pagsunod. Yun. Una sa lahat, wala naman kasi mawawala kapag sumunod tayo. Madadagdagan pa tayo. Saka, mabibigyan, yun, yung blessing ni God. Diba? Na para talaga sa atin, hindi siya mahahadlang. Kasi, kapag hindi tayo sumunod, yun, maraming pwedeng mangyari, yung mga plano ni God para sa atin, maaaring hindi natin matanggap. Kasi diba, kailangan muna natin sumunod. Saka yun, inaamin ko dati, siyempre, yung hindi pa ganun kalaki yung faith ko kay God, nahihirapan talaga akong sumunod. Yung tipong, gusto ko ba ang nasusunod sa akin, yung meron pa akong pag-iisip na gusto ko to kaya ito yung gagawin ko, na saka na lang muna ako susunod, mga ganon. Pero yun, nung time na naisip ko, yung time na pinaramdam sa akin ni God na kung gaano siya ka-great, yun, nung time na sumunod na ako sa kanya, yung tipong wala ng pag-aalinlangan sa mga bawat inuutos niya, naramdaman ko yung feeling na alam mo siya talaga yung nagsabi sa'yo na yung mga bagay na dapat mong gawin. Yung pangaramdam mo na, alam mo yun, sa lahat ng gagawin mo, nasigurado ka na wala ka ng pag-aalinlangan, na kahit nasasaktan ka, na kahit may mga pagkakataon na parang feeling mo hindi makakabuti sa'yo, pero kapag ginawa mo, doble pa pala din yung mararamdaman mo. Yun, parang ayun, yun nga, di ba, kasama na din yung, di ba, bilang mga kabataan, yung kailangan natin pigilan yung nararamdaman natin, di ba, siyempre, hindi natin may iwasan yun, dahil, yun nga, 17 na ako, di ba, yun, proud ako na sabihin na, since, the boyfriend since birth ako. Kasi nga, sinabi ni God na siya muna ang dapat tumunahin. At wala akong, ngayon, sa pakiramdam ko, hindi ako kulang. Na parang para sa akin, alam ko na may bibigay si God na tamang tao para sa akin, kaya hindi ko kailangan magmadali. At ang sarap ng feeling kasi, di ba, hindi mo kailangan ibigay yung sarili mo sa isang lalaki lang na, di ba, kasi kapag may boyfriend ka, nandiyan yung selos, na kapag single ka, kahit sino pwede mong mahalin, di ba? Na parang walang magagalit sa'yo, walang kang problemahin tuwing gabi kapag nag-aaway kayo. Kaya yun, ang dapat, dahil nag-aaral pa tayo, ang dapat na natin unahin. Una sa lahat si God, di ba? At ang pag-aaral natin, di ba? Kasi kapag inuno natin yun, wala tayong talo. Na lahat, yun, magiging masarap yung feeling natin. Kaya yun, ngayon, yun nga, yung binigyan kami dati ng taas na mag-drawing kami, nung last Sunday, yung wala yung iba, di ba, yung, na mag-drawing kami ng dream month namin, di ba, tsaka sa mga lalaki, yung pangarap nilang babae, di ba. Sabihin ko na, nung gabi na umuwi ako, iniisip ko kung mag-drawing ba ako o hindi. Pero, ito talagang dumaan na linggong to, naisip ko na, wala akong maisip. Siguro si God din yung nag-touch ng, si God talaga yung nag-touch ng heart ko, tsaka ng isip ko, na hindi ko kailangan mag-drawing. Kasi kapag mag-drawing ako, parang sinasabi ko na rin na, ako na rin nagbibigay sa sarili ko ng gusto ko para sa akin. Kaya naisip ko na, hindi na ako mag-drawing, hihintayin ko na lang ibibigay ni God. Kasi alam ko, mas katanggap-tanggap, tsaka alam ko na mas magiging masaya ako, tsaka alam ko mas magiging kontento ako. Kaya yun,
Yun, sabihin ko ngayon na kahit parang imposible naman kasi nasa panahon tayo ng kadalagahan, kabinataan, pero wala talaga akong nararamdaman ng mga, hindi ko alam na parang siguro ngayon, pansamantala, pinapamanhigan yung feelings ko, di ba, na, yun, na para sa akin kasi studies muna, di ba, pero sigad talaga muna sa lahat. Na yun, gusto ko makatapos ng pag-aaral, no? Oo. Yun. Gusto ko, yun. Di ba wala nang masamang umiyak kasi ang pag-iyak natin, ayun, sinasumahan lang kita. Ayun, dalawa na tayo maganda. Ayun. Hindi kasi yun, ayun lang, ayun. Yun. Ngayon ito, pawis na lumalabas. Yun, advice ko lang, na unahin niyo muna si God. Yun. Unahin niyo si God. Yun lang, ganun lang ang simple. At, yun. Kasi hindi siya ma-upload.